Hi mga sisi, kumusta? Nasa taas ako ng third floor ng kapitbahay. Mm. Ang lalaki ng bahay dito sa amin. Pinakamalaki yun nasa gitna. Ano yan? Fourth floor din yan. Daming kwarto. Yung bukid kalbo na, namamatay na yung mga damo. Coffee tayo. Grabe. I have dry cough. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Before we proceed our topic, pag-ano muna tayo dito sa paligid namin, Tingin-tingin ka. Ang ganda nitong trees na to, yung puno na to. Kasi kapag tag-init, pwede ka dyan sa ilalim bed lagay. Lawak ng area ng kapitbahay namin, Hanggang ito may simento. Meron pa yan sa ilalim, space malaki. So ayan, dry na dry yung mga lupa. Hindi pa umuulan. Pag hintay ng ulan niya na malakas ang bisis, magsaboy na yun sila ng mais. Taniman na ng mais. Tapos ito, ang mga orange is nangahulog lang. Kasi malamig yung panahon, lang kumakain. Kunin ko yan siya, hingiin ko sa kapitbahay. Tapos gawin ko siyang, i-freeze ko siya lahat. Gawing juice, natural. Tapos ilagay sa ref. Kapag tag-init na, yun ang inumin. Haluan lang ng konting tubig. Vitamin C din yan. Oo. Kasi halos may taga-bahay dito. Meron silang tanim na mga oranges. Lagay na natin yung cellphone dito sa harapan ko. I-plaster muna natin, baka mahulog. Magabaan si Rosana. Bakit naman magabaan? Uy, magabaan good. Magabaan good. Malamig, uy. Kaya ako inuubo siguro. Magpahilot nga ako kay Elias mamaya ng efficacent oil. So may nagtanong pala, nag-message sa akin. Para ito yung video na to, para to doon sa mga late na subscribers. Meron din akong subscriber na since from the start nanonood until now. So yung nanonood before until now, marahil alam nyo na itong video na to. Sabi ng sender from US, "Hi ate, kumusta ang mapagpalang araw today?" Sabi niya ganun. Pag English talaga, ewan ko, makalimutan ko. May sakit ako na Alzheimer's pag na English na. So yun. Tapos, ang tanong niya is, ate, may Pakistani akong boyfriend. Nagsugilanon. Dear ate Rosana. Di man bagay. Dear ate Taba. Di man bagay. Dear ate. Ano na lang? Dear ate. Nga, joke lang yun. Pinatawa ko lang kayo. Huwag natin seryosuhin ang buhay kasi kapag seryosuhin natin, matagal na akong nabaliw dito. Oo. Kaya, salamat ako may cellphone, may YouTube. Dito ko na ilalabas ang aking sa loobin. O, diba? Ang Bisaya talaga,
alam nyo, pilit ako magtatagalog para maintindihan ng mga Tagalog din. Kasi kapag magbisaya ako, hindi maintindihan ng mga Tagalog. So yun, sabi niya ganun, question niya, "Hi ate, may question ako sa'yo. Paano ka nagustuhan ng in-laws mo dati?" So far, I'm living here going 9 years na ako dito. So, ang dami kong pinagdaanan na problema, pagsubok dati sa buhay ko nung bago ako dito. Kasi alam nyo, kasama kami dito, joint family kami dito dati. Wala pa akong kusina. Isang room pa lang kami. So, kasama yung unang asawa ni Elias, kasama yung mga sister-in-law ko, kasama yung mga pamangkin. Basta ang dami dito dati, mga magulo, sobra. Magulo ang joint family, sobra. Andyan yung maghuhugas ka ng plato. Ako lagi nakatuka sa paghugas ng plato, gabundok. Kasi yung sister-in-law ko, malaki ang pamilya niya, ilan ang anak nila, tapos may mga anak pang maliliit. Andyan yung naghuhugas ka, tapos ate pasabay itong bibiro ng anak ko. Wala kong isa, 2, 3, 4. Yung isang anak pa, ganun din. Ang daming mga anak. Tapos ko parang nagkanda ugaga ako na ang sugar ko dati umaabot ng 500, 600. Sobrang stress ko talaga. Sa sobrang stress ko na ganun ang nangyari. Tuwing may umpukan dito, tuwing may celebration dito, tuwing may okasyon, ako nakatuka sa mga hugasan. Ayun, ang life ko talaga. So yun, nagreklamo ako kay Elias na hindi ko na talaga kaya. Umiyak talaga ako sa kwarto namin. Kasi para bang ginawa lang akong tagahugas ng plato, tagabundok ng plato. Dati. So, hindi na ako pupunta sa kabila. Sa mismong room ko, may lababo ako dati na 2 dangkal lang, dalawang dangkal lang. Napakahirap maghugas kasi mabasa yung ilalim. Ikwarto namin yun. So, nag-iba na ako, nagbukod na ako. May gas na doon. May gripo, ganyan. Okay na. May gripo, ganyan. Sinunod naman ni Elias kasi pag sabi ko sa kanya, pag hindi mo ako ibubukod doon, uuwi ako kahit paglakad ako dyan sa kalsada. Sinabihan ko talaga siya. Hindi ako matatakot. Patayin man ako or basta maglakad ako. Daling ko yung mga bata kasi maliliit pang mga bata nun. Yun, sabi ko sa kanya. Tapos hi dito. Hi. Kumusta po? Oh, record kim yung video, mahulog yung cellphone nun sa baba. Isa ha? Chota po niya. Halis na dyan. Tapos yun guys, ano ba yung umpukan, yung mga in-laws mo, hindi ka kasama. Kahit na ikaw yung pinagpipestahan nun. Kasi kasama dito yung unang asawa din. So, hindi pa ako nakakaintindi dati ng salita nila. So, mabibinta ka talaga. 1, 2, 5. Wala ko na sa amin ng gamot sa ubo. So, mabibinta ka talaga kapag ganun, bago ka pa lang. Tapos mag-umpukan yun sila. Tapos hindi mo maintindihan yung mga sinasabi. Isa yan. Tapos andyan yung kumakain sila. Alam nila na andyan ka, dumaan ka, kumakain. Yun ang hindi ko nakalimutan na
kumakain silang lahat, hindi dumaan ka tapos hindi ka man lang alokin, or Roxana halika na, ganito ganyan. Kumbaga hindi rin nila tanggap dati. Hoy, baba kayo dun ka, mababa ka. Andyan yung yung dumadaan ka tapos sila kumakain, hindi ka man lang masabi na, hoy halika na, kain tayo ka. Bisa ba alok lang ba? Hindi naman ako kakain din talaga. Alok lang, respeto lang ba? Respeto lang talaga. So yun ang number 1. Tapos mahirap talaga magsama ang number 1 na asawa at saka number 2. Kasi nandyan lagi yung nakasilip, nandyan lagi yung ganito, ganyan. Napakahirap mag-adjust. Ikaw talaga yung mag-adjust kasi hindi ka taga dito eh. Ikaw lang nag-iisa dito. Ang dami nila tapos ikaw lang mag-isa. Siyempre, kampi sila dun sa kabila kasi kadugo naman nila eh. First cousin, anak ng kapatid ng tatay niya ata. Kapatid ng papa, Elias. First cousin sila. So yun, ilan ang nangyari, nilagyan ako sa ilalim ng una ng something na ayun, nabaliw ako ng 30 minutos. Tapos napakarami pang nangyayari dati. Natanggap nila ako noong nag-YouTube na ako kasi yung room ko ngayon may sofa na ako, may table na, at saka nakagawa ako ng sariling kitchen. Tsaka yung mga utensils ko, complete na rin ako, ganyan. So nakita nila na may pera na ako. So doon nag-umpisa, doon nag-start na diyan na yung kumbaga pag may pera talaga malaking kaibahan kaysa walang pera. Pag walang pera, tingin nila sa'yo trapo ka lang, basahan ka lang. Kapag may pera, isasama ka na sa lakaran nila, ganun. Kapag wala, hindi ka talaga alokin, yan ka lang sa loob ng bahay mo, sa kwarto mo. Doon natanggap ako na ma-income na ako sa YouTube. Nakatulong na rin ako minsan, nakabigay ako sa mga kapatid ni Elias. Dating panahon 4 years ago, magpa 5 years na ata ako mag-YouTube. So yun, nag-charity ako dati. Yung mga tao dito, yung mga kapitbahay, bilib na bilib sa akin na, uy, buti pa tong asawa ni Elias, foreigner, tumutulong sa mga mahihirap. Ganyan, ganito, ganyan. Kasi napakarami ko talagang charity before, yung malakas pa yung kita ng YouTube. Dati sumasahod ako dito ng 800,000 sa rupees sumasahod ako ng mga 700, ganyan, 600. Tapos maliban pa yung may nagsisend sa'yo ng sponsor na mga pera, patulong sa ganito, ganyan. Talagang nahumaling ako dati sa pagcha-charity, nahumaling ako sa pagtulong kasi para bang ang ganda ng pakiramdam, ang gaan ng pakiramdam mo kapag nakatulong ka sa kapwa mo. Nung malakas pa ang kita ko, hindi ko talaga naisip yung magbahay ako dito, ako. Talagang nabisi ang isip ko doon sa pagcha-charity, doon ko na-enjoy. Kasi nakikita ko yung mga mata ng tao, mata nila na talagang sobrang saya. So yun, mula nun maraming nagpapadala ng sponsor din, natutulong sa mahirap. Yun, basta ang dami kong natulungan dati. Sa hindi pa nakapanood,
backward kayo sa videos ko, marami akong natulungan dito ng mga PWD na Pakistani, ganyan. Napakadami, sobra. So, yun. Nung humina na yung yung mga in-laws ko pala, nabigyan ko rin sila. Kasi, pampalakas din ba? Oo, nabigyan ko sila. Kahit kunti lang, meron naman sila, mayaman naman sila. Mga trabaho nila nasa abroad, mga anak na nasa abroad. So pakunti-kunti, masaya na. Yung nung patapos na yung yung pahina na yung YouTube ko, doon na nagsisink in sa akin na, ay, ang sarili kong sweldo ito, mauubos lang, kunti na. Dati malaki ang sweldo ko, talagang nag-give away talaga ako sa pagtulong. Nung humina na yung sweldo ko sa YouTube, doon ko naisip na, uy, parang nauntog ako. Siguro parang ginanon ako ni God. Uy, tama na yung pagtulong sa ibang tao. Tulungan mo yung pamilya mo at saka yung pamilya mo sa Pilipinas. Sabi ko, ay, hindi pa pala ako nakapagpabahay. So, nagpapadala lang ako sa kanila dati ng pagkain, groceries, ganyan. Pero hindi pa ako nakatirik ng bahay. So, mula nun, munti na yung sweldo ko. Doon ako nagsisave para makabili ng lupa, makabili ng bahay. Saka dito, yung kusina namin. Yun. Natanggap ka lang ng in-laws mo kapag meron ka. Kasi kami dati, wala talaga kami dati ang nagbibigay yung in-laws ko, yung kapatid ni Elias. Siyempre, andyan yung magbigay ka, tapos andyan yung ang laki-laki ng bunganga. Diba? Natural yun sa atin sa mga Pilipinos eh. Tumulong ka, tapos merong masakit na salita kung maririnig, ganyan. So, pasok mo dito, ilabas mo lang dito. Kasi kapag hindi mo ilabas, ako, mababaliw ka. Sobra. So, yun, galing kami sa bayan, mamalingki. Bigyan ko rin yung in-laws ko ng mantika, harina, yung mga ganyan. Doon nila ako natanggap na nag-YouTube na ako na meron na akong sariling pera. Hanggang ngayon na ako mismo ang nag-provide sa aming pamilya. So yun ako natanggap ng aking sister-in-law. Kapag wala kang pera, naku, ang hirap ng buhay, day. Yung umaasa ka lang sa kanila. Chapati talaga ang makakain mo, umaga, tanghali, hapon, pati merienda, chapati. Danas ko yan. Nung hindi pa ako nag-start na YouTube, danas ko yan, magsawsaw ng mantika sa chapati. Kung sa atin pa, magdildil lang asin dito, magsawsaw ng mantika. So yun, hanggang ngayon, medyo okay na kasi yung unang asawa ni Elias is nandoon na sa nanay niya, nakatira, wala na dito. So parang lumuluwag na yung dibdib ko, kasi kapag andito siya, andyan yung kabado ka, baka yung asawa mo nandun sa kabilang pinto, ganito, ganyan. Yun, hindi siya nakatiis. Umuwi siya sa bahay ng nanay nila. Tapos bago lang sila nag-divorce, 1 year lang ata. Kasi nanghingi siya eh. Siya ang nanghingi, hindi si Elias. So yun, ganun ako natanggap ng aking mga in-laws. I provide my family. Ngayon nawawala na yung charities kasi kulang na yung sweldo, hindi na tulad dati. Kulang pa sa pamilya namin. So may pamilya pa ako sa Pilipinas. Talagang higpit sinturon talaga ang nangyayari sa ngayon. Kasi hindi habang buhay. Malakas ang YouTube, hindi habang buhay. Kasi hindi ka naman artista eh. Kung artista ka, isang post mo lang, million na ang views.
Eh kung ultimo ka lang, ako, barya-barya lang ang sweldo mo talagang pagkasyahin mo. Yung kape ko nga ganito kataas na kape. Talagang unti-untiin ko yan para matagal maubos. Parang 1/4 lang ng kutsara ilalagay ko. Kasi takot akong baka maubos. Ganito kataas na kape, magkano dito? Meron dito maliit, 600. Susunod, ganito kataas, nasa mga 1,200. Lalo na ngayon, taglamig. So, kailangan mo talaga pampainit sa sikmura. Ay, Diyos ko mga sis, laban lang sa hamon ng buhay. Medyo, I'm not feeling well. Naubo ako dry cough, ako nag-dry cough. Kaubos na ako ng 2 buti na ganito. Hindi pa rin nakuha. So, ibang klase naman dinala ni Elias. Grabe yung ubo ko, dry cough, hindi ako nakakatulog. So, this is it mga sis. Kung gusto nyo ng ibang may katanungan, comment kayo, gawa natin ng answer. So, yun. Ngayon sila, mabait naman sila lahat sa akin. Maybe, I don't know in front, but at the back, pakitang tao lang siguro kasi blood is thicker than water, di ba? Saan naman sila kakampi? Hindi naman talaga sila kakamper sa akin kasi hindi naman nila ako kadugo. Baka lang siguro sa sa mga anak ko. Pasalamat ako kasi yung mga anak ko tanggap na tanggap nila 101%. So, kasi walang anak si Elias eh. Dati nag-away kami, uuwi ako, dalhin yung mga bata. Sinabihan ako, umuwi ka, ikaw lang mag-isa, iwan mo yung mga bata. Ganun na nangyayari, hindi ako umuwi nung time na yun. Nung may pera na ako, may sweldo ako, nag-iipon ako para makauwi kami. So yun, nakauwi kami. Tulong din ng mga viewers, subscribers na talagang nanood sila. No skip talaga para makatulong, ganyan. At saka some of my sponsors nakabigay din. Yun, masaya kasi nakabakasyon. Yun na nga guys, mahangin na. Humahangin na ang simoy ng hangin ng Pasko. Malamig ang simoy ng hangin. Iba dito pag winter, sobrang alikabok. Umuulan ng alikabok pag winter. Kapag tag-init, ang daming mga grass, mga buti-buti. Orange pa more. Wala namang kumakain, ako lang. Prayer na, asan na. Stop na tayo. Bye. Thank you for watching and subscribe our YouTube channel. Love you all. God bless.